Mga Pilipino nating kababayan, natag mo ang offended matapos mapuna at masita ng isang foreign vlogger ang di umano Starbucks lifestyle ng mga Pilipino. Look at all these guys with their laptops just sitting using it as their personal office. I would hate that. Hey! I would hate that. Somebody just doing their homework right there. Yeah. There's a big queue. I was thinking about getting a matcha frappuccino in there, but a big queue. Yeah, I would hate to have a business where just people come and just use it as their personal office, use your Wi-Fi, your electricity, buy like one coffee. So I don't understand why they let people do that, and I don't understand why people want to do that either. I knew a guy who lived in Chiang Mai, and every day he would take his laptop to a different coffee shop and hang out and think he was cool. Digital nomad, digital gonad. That's what he is, a digital gonad. Sitting in a coffee shop, just sit in your house, just sit in your condo, just sit in your hotel room and do your work. Why do you need to be sitting in somebody's coffee shop to do your work with people disturbing you? And look at all these people coming in and out. I don't understand it, guys. I don't understand this whole concept. You are not welcomed into this country to judge the locals for doing very normal. And who are you to say that they should just stay at their houses, their condos, or their hotel rooms? First of all, not anyone can stay in hotel rooms. Not anyone has a work-conducive home or condo. Just stay in your own freaking country, bro. Like, don't go here and talk crap about people who live here. Bro, we don't care about your matcha latte. Get it somewhere else. And I think may pagka-ignorante lang din itong si Dale Philip na to. Pero kasi may dalawang points dito. Yung unang point is, yung mga tao na they feel more productive whenever nasa cafe sila. Totoo, kasi paano ka nga naman talaga makakapag-aral ng matino, ng malala, ng maayos, or ng seryoso kung nasa public places ka? Kaya feeling ko yung mga taong nag-aaral-aral sa mga ganyan, nagre-review is parang may kaimpokritahan. Ang gara no? Pwede nyong i-check sa TikTok yung mga na-offend. No, ang gara, iisa yung itsura, iisa yung aura, na parang anytime pwede ka nilang bitawan ng facts. Joke lang, sinigang. Hindi, pero real talk, kahit ako nung una, akala ko required na may dala ang laptop bago ako makapasok ng Starbucks. Kasi kahit ako bata pa lang ako, nakikita ko na lahat ng nasa Starbucks, ay hindi naman lahat, majority ng nasa Starbucks naka-laptop. Kaya ako neto, hiyang-hiya ako pumapasok doon kasi iniisip ko kailangan ng laptop. Bali nag-BPO ako. Diba? Nag-call center ako. Tapos doon sa mga site, may mga Starbucks doon, pakalat-kalat. Actually, hindi lang Starbucks. May mga coffee shop doon. Pakalat-kalat doon sa site. Alright? Tapos legit to yun, na makakakita ka ng may papasok doon sa coffee shop na nagmamadali, akmang nagmamadali, o order ng kape, tapos habang hindi pa tinatawag yung pangalan niya, ilalapag yung laptop, bubuksan, may i-revise or may tatapusin, tapos pagdating nung kape niya, isasara na yung laptop, aalis din ng mabilis kasi nga parang ipe-present niya siguro yun or ipapasa niya yun, mabilis lang, nagtatrabaho yung tao, ayon, gets mo yun. Pero puto yung casual na makikita mo, pupunta ng Starbucks, may dalang laptop, may dalang charger, tapos makikita mo yung gagawin sa laptop, di ba? Magbabrowse ng movies sa Netflix, magfe-Facebook, inang yan, di ba? Naka-Indian seat pa yung iba. Tapos 5 oras siya doon. Umuwi ka na! Umuwi ka na! Ginawa mong kwarto to Ginawa mong extension ng bahay nyo tong Starbucks Bumili ng kape, nag-browse ng movie, nag-aaltab, nagfe-Facebook, naka-Indian seat, nakasaksak yung charger, umuwi ka na, hindi ka na nautusan sa inyo. Umuwi ka na! Hindi ka na nautusan sa inyo Ginawang personality, yung pagpirmi sa Starbucks ng lagpas 1 oras ang puta. Kina niyang frap na in-order mo. Apakatagal maubos. Naka 40 my day ka na dyan, lusak-lusak na yung straw, nangina mo, umuwi ka na! Hindi ka makatunog? Hindi ka makatunog? Yung gwardya panay natingin sa'yo, naka-10 daan na yung gwardya sa harap mo, napakabigat nung hakbang niya, di ka makaramdam? At saka kalokohan rin yung naging defense ng mga TikToker sa TikTok. Diba? Ang depensa nila dyan, kasi hindi naman daw lahat may maayos na bahay na may wifi, na may aircon, di ba? Hindi daw lahat
may magandang bahay na may magandang spot doon na kung saan pwede kang mag-review doon ka magtrabaho or whatsoever. Magagagam pa tayo dito? Apple yung laptop mo, magkakapi ka sa Starbucks na sasabihin mo walang wifi sa inyo? Walang wifi sa inyo? Walang maayos na study table sa bahay nyo? 850 to 1,200 lang yung maayos at disenteng study table sa all home. Yung Apple mo na laptop, 45,000 to 100,000 yan. Ha? Yung Apple na laptop mo, 45 to 100,000 yan. Yung iPhone mo na 3 yung camera, pukang na 80k to 100,000 yan. 850 to 1,200 na study table, hindi nyo afford? Stop the cap. Gag ka ba? Naka-Apple ka na laptop, kinangka ka, naka-iPhone ka na Pro Max, 1299 na wifi, hindi nyo afford? Gagagawin mo pa kami? Magkakapi ka, nauubusin mo lang ng ilang minuto na nagkakahalaga ng 140 pesos to 200 para sa isang kape? Tapos 1299 na unlimited wifi, hindi nyo afford? Pati kami gagagawin nyo pa? O aminado, hindi namin nababanggit ng maayos yung mga pangalan ng tinapay sa Starbucks, pero hindi nyo kami dito magagago. Hindi walang maayos na spot to review, to study, to work sa bahay nyo. Inangin mo, sadyang ginawa nyo lang personality yung pagpirme ng matagal sa Starbucks. Kinan nyo. At syempre, Pinoy, gaya-gaya. Na-starter na mga konyong kagaya nyo. Di ba? Na ang cool-cool pag pumipirme ka sa Starbucks nang lagpas sa 1 oras. Di nagsigaya na yung mga Pinoy, puknang ina, nagdala na rin ng laptop, pumirme na rin sa buwakan ng inang Starbucks. Ginaya na kayo kasi pinagmukhaan yung social at cool yung pagpirme doon. Hindi social at cool yung para kayong tanga doon. 5 oras kayo doon? 5 oras kayo doon? Nagsigaya na lahat na kailangan makapag my day at makapagpirme tayo ng lagpas 1 oras sa Starbucks para cool tayo. Sa Tagaytay Hiraya lang yung sa Starbucks Hiraya sa Tagaytay, sobrang OA. Diba? Sobrang OA. Makikita mo, yung pila hanggang labas, may mga nag-aaway pa, tas yung iba, may dalang laptop. Kinangita mo, kung may tatapusin kang backlogs, kagagawang sa Starbucks mo siya kailangan tapusin. Imagine, 1.5 oras ka na nasa pila. Dala mo yung laptop mo, bilad ka na. Kung nag-iisip ka ng tama, umuwi ka na, tapusin mo yan sa inyo. Pero hindi. Kailangan magmukha kang workaholic na sosyal na sa Starbucks ka nagtatrabaho to matapos ng mga backlogs mo. Kakapilit nyo maging sosyal, mukha na kayong tanga. Kung yung sa Starbucks SM City San Jose del Monte, Bulacan, marami talagang taong pumipirme doon. Gets ko pa yun. Kasi yung isang barista doon, yung Raven, ang sarap nun. Pump na pump yung chest nun Kakaramihan ng babae na umu-order dun, hindi agad umaalis kasi yung barista nga dun, yung Raven, hanapin nyo, puto, ganda ng chest nun, talagang bruskong-brusko. Hindi, pero puwera biro, wala namang masama sa pagkape ng Starbucks. Kasi kahit ako mismo, diba, fan din ako nyan, ng Starbucks, nung kape sa Starbucks. May timpla dyan na bukang na hindi ko mabanggit, pinapakita ko lang, pinicture ako, pinapakita ko, hindi ko mabanggit kasi ang haba. Pero binibigay talaga noon, nung timpla ng kape na yun, binibigay niyo yung ligaya na hinahanap ng puso ko. Diba? Fan din ako ng Starbucks. Walang masama sa pag-inom ng kape sa Starbucks. Pero yung mamamalagi ka, nalagpas sa 1 oras dun, buha ka ng ka, hindi din naman masama yon. At hindi din naman pinoprohibit ng Starbucks yung ganon. Yung paperme ka ng lagpas 1 oras dun, hindi naman siya binabawal ng Starbucks, alright? Wala naman sa batas ng Starbucks na bawal yon. Pero putin na mo, bilang tao, makatunog ka na lang. Makatunog ka na lang. Diba? Tangin, yung kaharap mong mesa, yung gumagamit ng kaharap mong mesa, mga 50 ang ulit na napalitan yung tao na nandun, ikaw pa rin yung nandun sa mesa mo. Magta3 oras ka na dito. Di mo napapansin? Yung mesa sa harap mo, iba't ibang tao na yun dumating at umalis doon. Na sa tuwing lilinisin yun ng gwardya, hindi mo nararamdaman ang bigat na nung hakbang ng gwardya habang nakatingin sa'yo. Diba? Oo, tinatanong ka niya na kung may kailangan ka pa. May kailangan pa po kayo, sir, ma'am, habang nililinis yung mesa sa harap mo, di ba? Pero ang bigat ng hakbang niya, di ba? Makatulog ka na. Napukang ina, 3 oras ka na dito, giveaway sa iba. Giveaway sa ibang gustong magkape. Pamilyar? Or, na kung trip na trip mo talagang mamalagi at mamahay sa Starbucks, baka pwede namang every 30 minutes umorder ka man lang.
Diba? Huwag mo naman sana tigasan yung mukha mo. Diba? Alam namin na English speaking ka, na kaya mo kami latagan ng facts, pero huwag mo naman tigasan yung mukha mo. Diba? 3 oras ka dito, yung in-order mo isang kape, lusak-lusak na yung straw. Umorder ka naman kahit isang yapanit. Order ka naman kahit isang ensaymada lang. Umorder ka. Diba? 3 oras ka na dito eh. Yung in-order mong kape, diba? Nagkaroon na ng layer ng tunaw na yelo, which is yung tubig, tas yung kape mo baka ng ina ka, tas yung straw mo, lusak-lusak na. Umorder ka ulit, ha? Ginawa mong ginawa mong tambayan eh. Order ka isang kape, tapos 1 linggo ka dun sa mesa mo? Oo na, Apple na yung laptop mo, umuwi ka na sa inyo. Huwag gawing personality yung pagpirme ng matagal sa Starbucks, ha? Coffee date, anyone? Ulol!